Pilipinas at magandang gabi sa ating mga kapatiran sa North. Handa po natin ang ating puso't isipan upang makinig po ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating Bible sa aklat ng Matthew chapter 14 verse 25 to 31. Ito po ang mahangong ating pag-aaralan sa oras na ito. Matthew chapter 14 verse 25 to 31. Sign ko po dito sa Tagalog. Nang madaling araw na ay lumapit siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita ng mga alagad na siya ay lumalakad sa ibabaw ng dagat, nasindan sila na nagsasabi, "Multo!" Nagsigawan sila sa takot. Ngunit nagsalita kagad sa kanila si Jesus na nagsasabi, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito. Huwag kayong matakot." Sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, "Panginoon, kung ikaw iyan, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig." Sinabi niya, "Halika." Kaya't bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, natakot siya, at nang siya'y papalubog na ay sumigaw. Sumigaw siya, "Panginoon, iligtas mo ako." Inagot kaagad si Jesus ang kanyang kamay niya at hinawakan siya na sinasabi sa kanya, "O ikaw, na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan?" Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na pinagkaloob mo kung kami po ay makapag-aral ng iyong banal na salita. Hayaan po, Panginoon, na pangunahan mo ang bawat isa sa amin ang makinig po ng iyong banal na salita. Buksan po ninyo ang puso't isipan namin upang maunawaan po namin at makamtan po namin ang nais niyo ipati sa atin. Sa amin lahat. Basbasan po mo yung salita at hayaan niyo na ikaw, Panginoon, ang may taas at sa aming kalagitnaan. Ito pong aming sawadalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa ngayon ay tungkol sa hakbang kung paano natin tanggapin ang milagro sa ating buhay. Step to receive miracle. Ito po yung dalawa lang po yan. Pakikinig ng salita ng Diyos, hearing the Word of God, and obeying the Word of God. So yung hearing the Word of God, pakikinig po ng salita ng Diyos ay napakahalaga po. At hindi lang po tayo nakikinig ng salita ng Diyos kasi wala po silbi kung nakikinig lang po tayo ng salita ng Diyos. Kaya kailangan po natin yung napakinggan natin salita ng Diyos ay mabuhay na may pananalig sa Panginoon. So dalawa lang po yun. So habang pinag-aaral po natin yung pahina na ating nabasa, dito po natin na malalaman ano po yung milagro na mangyayari po sa ating buhay. Character of the verses na ating nabasa tungkol kay Jesus. Jesus po ay anak ng Diyos, the Creator of heaven and earth, at yung kanyang mga alagad, disciples. So, ang nabanggit ng pangalan dito na disciple ay walang ibang si Pedro, na kagaya po natin. Ordinary na tao, kagaya po natin. So, dito sa kwento, bago po nagkakas si Jesus Christ sa ating nabasa sa ibabaw ng tubig, siya po ay nanalangin. Overnight po siya nanalangin at nang mabasa po namin sa verse 25, siya po ay lumabas, sumunod po sa kanyang mga disciples. Habang siya pa ay sumunod sa madaling araw, sabi niya sa verse 25, siya po ay lumapit sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng tubig, ng dagat. So, makikita po natin sa miracle na isang tao ay lumalakad po sa ibabaw ng tubig o ibabaw ng dagat, sabi po dito sa ating nabasa. So, when Jesus is walking on the water, sabi niya, nakita ng mga alagad. Siguro ng madaling araw rin madilim po. Nag-aandap, maliwanag po siya na naglalakad sa ibabaw ng tubig. So, nakita po ng mga lingkod, mga alagad ni Kristo, nagsigaw po sila, nasindak po sila, natakot po sila. Nung nauna kasi yung mga disciple na nauna po sa baybayin, na
ang alon. Kaya hinahampas ng alon yung kanilang barangay, sinasakyan nila. Na kung ikaw yun na nasa gitna ng dagat, halimbawa tayo po yung nasa gitna ng dagat, at napakalakas po ang alon. Ano ba ang nararamdaman natin? Iba pag lalo na kung hindi ka marunong na lumangoy, natatakot. Mayroon po tayong fear, takot po dito kasi hindi po natin kasama si Jesus Christ. Pag wala po ang Panginoon sa ating buhay, yan po nangyayari sa ating buhay, natatakot po tayo. Kahit po tayo sinasabi na tayo po ay Kristiyano, kung hindi po natin talagang nakilala, lumusan si Jesus sa ating buhay, wala po tayong tunay na connection, relationship kay Jesus Christ, kung wala po ang Panginoon sa atin, mayroon po takot, natatakot po tayo sa ating buhay, kung nangyayari sa atin, ganito ganyan, marami po tayong katanungan kung anong nangyayari sa atin, natatakot po tayo, kung wala po ang Panginoon. Ganun po ang nangyayari sa mga alagad ni Kristo, habang nandun po sila sa Bibay, sa gitna ng dagat, pinampahambas ng alon ng kanilang sasakyan, natatakot sila. Lalo na nakakita pa sila ng multo. Multo sa kanila, sinag sila. Pag nakakita ka ng multo, hindi matatakot ka rin. Alam mo, ganun po ang nangyayari sa ating buhay kung wala po ang Panginoon sa atin. Matatakot din po tayo. Pero dito po nakita natin na si Jesus Christ, nagpakilala po siya. Huwag kayong matakot. Sabi ni Jesus sa kanila sa verse 27, nagsalita kaagad sa kanila si Jesus. Nakita niya Jesus na may takot po sa kanila. So, kaya Jesus encouraged them. Nakasanin ninyo ang inyong loob, sabi ni Jesus sa kanila. Huwag kayong matakot. So ito, sabi niya. So nagpakilala po si Jesus. Minsan, ito ginagamit po ng Panginoon ang pag-aaral ng salita ng Diyos upang tayo po ay mamalakas. Encourage ng Panginoon tayo upang makapagkinig ng kanyang salita. At pakinggan po natin kung anong sinasabi ng salita ni Jesus sa ating buhay. Ito nakasaad po sa Bible ang kanyang mga salita na magpalakas po sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi kahit tayo po nananampalataya, kung wala po yung tunay na nagana pananalig natin sa Panginoon, natatakot pa rin tayo. Pero pag makinggan po natin ang buhay na salita ng Diyos, mapalakas po tayo. Ganun po ang ginawa ni Jesus sa kanyang mga alagad na give them encouragement, huwag po sila makatakot. Kaya si Pedro na isang lingkod ng Panginoon, alagad ng Panginoon, sabi niya, parang mayroon pa siyang doubt. Kung minsan nagkaroon po tayo ng doubt, nagdadalawang isip tayo, tunay kaya na mapakinggan po ang salita ng Diyos. Parang kahit nakikinig tayo, totoo kaya yun. Diba? Mayroon tayong doubt. Kaya si Pedro, dito sa 20 verse 28, sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw yan, ipagputos mo sa atin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. So, mayroon siyang talagang sinabi, kung totoo ka, Panginoon, maraming akong nakikinig na testimony na gano'n na, kung totoo ka na Diyos, sagutin mo ang panalangin. Maraming nagpapatuon ng gano'n. Pero dito, pinakita rin ng Panginoon na totoo po si Jesus sa ating buhay. Sabi ni Pedro, kahit gano'n po yung sinabi niya, mayroon siyang pananampalataya. Alam niya na walang imposible sa Panginoon. Nagkaroon po siya ng great faith. Kahit na gano'n po yung pangyayari, alam niya kung ano yung sasabihin ng Panginoon, gagawin niya. Hindi siya nagdalawang isip. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, sa verse 29, halika. Nung sinabi ni Jesus na halika, hindi na nagdalawang isip si Pedro, kahit na siya po ay isang mangingisda. Bali, mangingisda ko. Alam ko na lumakoy. Pero hindi niya naisip yun. Nang sinabi ni Jesus na halika, bumaba ka agad. Diba? Sabi niya dito, halika, bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. So,
So makikita po natin dito, papansin natin na si Jesus lumakad din sa ibabaw ng tubig. Ganun din si Pedro. Mayroon tayong tatanong na, paano lumakas si Jesus sa ibabaw ng tubig? Diyos naman siya, kaya walang imposible sa Diyos. Pwede siyang maglakad sa ibabaw ng tubig. Si Pedro, ordinary na tao na kagaya natin, naglakad din sa ibabaw ng tubig. So ano po ang makikita po natin dito? Na parehas silang lumakad sa ibabaw ng tubig. Si Jesus Christ, bago siya lumakas sa ibabaw ng tubig, siya po ay nag-overnight. Kaya po backward kayo sa pagbabasa ng sa pahina ng ating verses. Nananangin po si Jesus. Overnight po siya nananalangin bago siya sumunod. So, there is power in prayer, mga kapatid. Si Peter, paano rin po siya lumakad sa tubig? Nagkaroon din po siya ng matatag na pananampalataya. Kung makikita nyo sa pahina, sa verses, hindi po siya nagdadalawang isip. Nawala po yung fear niya, wala po yung pagdadalawang isip niya. Talagang nagkaroon siya ng matatag na pananampalataya kay Jesus. Kaya kung nais po natin na may gagawin ng Panginoon sa ating, pakinggan po natin, kaya sabi ko yung step ng how to receive the miracle, unang-una po, pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Si Pedro, ordinary na tao na kagaya din natin. Wala po tayong magagawa kung wala po ang Panginoon. So ang una-una po na gagawin natin, makinig po tayo ng salita ng Diyos. At hindi lang po tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Sayang din ang pagkinig, ang pagkataon, mga sakripisyo natin, nakikinig ng salita kung hindi po rin natin isasagawa. O sa buhay, ipamuhay ang salita ng Diyos na ating napapakinggan. So kung napakinggan na po natin ang salita ng Diyos, ano ba gagawin natin? Aksyonan natin. Kagaya ni Pedro, nang nagpakinggan niya ang salita ng Diyos, sabi ni Jesus, halika, ay bumaba kaagad siya. Hindi siya nagdalawang isip. Bumisan maraming tao po na makinig ng salita ng Diyos. Pero nagdadalawang isip rin sila patungkol kay Jesus. Pini-question pa nila, totoo ba yan ang salita ng Diyos? Wala naman sa Bible yan. Ito po hinahanap ng Panginoon sa atin sa pagsunod sa salita ng Diyos. Magkaroon po tayo ng total trust, total na pananalig sa Panginoon. Huwag po tayong manalig sa sarili po nating pagkaunawa. Siya po ang ating sundin po natin yung salita ng Diyos. Kung nagdadalawang isip, magpasa ka ng salita ng Diyos. Kasi marami po tayong napapakinggan, marami po tayong nagbabasa sa Facebook, ano salita ng Diyos na napapakinggan natin. Tama naman, nandun po sa Bible, at marami po yung down sa atin, nagdadalawang isip. Tayo, totoo ba yun? Pero si Pedro, hindi po siya nagdalawang isip, bumaba po siya. Pero ito po yung literal na, sige nga, pumunta tayo sa dagat at paglalakad po tayo sa ibabaw ng tubig. Ang sinasabi po dito ng salita ng Diyos, kung makinig ka ng salita ng Diyos at iyong pabuhay, makikita mo yung miracle na gagawin ng Panginoon sa iyong buhay. Marami pong tumanggap na kay Jesus at binago ng Panginoon. Hindi po natin kayang pagpunin ang ating sarili. Yan po ang milagro na ginagawa ng Panginoon sa atin. Kagaya ngayon, it is a miracle na tayo po ay nag-aaral ng Bible study online. Sino po ang gumagawa ng Panginoon? Diba? Siya po ang nag-anyaya sa atin upang makapaginig ng salita ng Diyos. At hindi lang po natin pakinggan, kundi ipamuhay po natin ang salita ng Diyos. Amen? Amen mga kapatid, kaya napakahalaga po mga kapatid mapakinig ng salita ng Diyos. So dito po natin nakikita na yung ship, ang ibig sabihin yung ship, represent po yung shelter, protection mo. Siyempre, pag nasa dagat ka, kailangan yung ship. Kasi pag nakulong ka, lalo na, pag hindi ka marunong lumangoy, manatili ka sa ship. Diba? Protection, shelter, refuge mo, yun ang protection. Ang ibig sabihin nito, yung mga bagay na protection mo sa buhay, yung personal mo, your own, na kahit walang Panginoon,
mayaman naman ako, may bahay naman ako, may sasakyan naman ako, may marami akong pera. Para ganun yung protection niya, personal mo na protection. Ang ibig sabihin ng Panginoon, pag tinawag ka ng Panginoon, kinig ka ng salita ng Diyos, kailangan iwanan mo yung ship mo. You have to leave your ship. You have to surrender your life. Total surrender sa Panginoon. Nakakatakot. Baka baka sabihin kung takot naman umalis dito sa ship, bawag na ako. Hindi anong nangyayari sa aking buhay. Pero dito, kailangan kung ikaw na ay nanampalataya sa Panginoon, kailangan iwanan mo yung ship mo. Yung ship bangka, yung bangka na, yung protection mo, yung shelter mo, yung personal refuge mo. Kailangan ibigay mo ang total na buhay mo sa Panginoon. You have to surrender all, everything to God. Yan po ang gagawin natin. Iwanan na natin po yung worship natin. Huwag po tayong mag-alala. Kasi kung nasa atin ng Panginoon, siya po yung protection natin. Di ba nakita natin si Peter nung bumaba, hindi naman siya nalulod, kundi naglakad po siya papunta kay Jesus. Amen? So, kikita yung gesture, papunta kay Jesus. Tinitignan niya si Jesus. He fixed his eyes on Jesus. Kaya nakapaglakad po. Yan po yung mga kitatan natin dito. He fixed his eyes on Jesus habang naglalakad siya. Hindi po siya tumingin sa left side or right side. Diretso lang po ang kanyang pagtingin kay Jesus. Kaya kung tayo po ay nanampalataya kami kay Jesus, diretso na. Diretso po ang ating paglakad, lumakad po tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Kung nais po natin na mag-miracle ang Panginoon sa atin, diretso lang po, sa Jesus lang po ang titignan natin. Hindi po natin titignan yung leaders natin, yung boss natin, yung pastor natin, yung church, kung anong kalagayan ng church, si Jesus lang ang titignan natin. Kasi ang tao tayo po, mahigit na po ang tao. We are all weak. Lahat po ng mga tao, may nagkakasala din kahit na mga nanampalataya tayo. Si Jesus lang ang perfecto. Kaya siya lang po natin ituon ang ating pananampalataya. So, nung naglalakad siya, kita na po natin sa ating basa, habang naglalakad siya, tumingin kasi siya sa right or left or napakalakas na hangin o halo. Tumingin siya sa hangin. Hindi na, dumiretso kasi yung tingin niya, kaya kung basahin po natin. Ngunit, sabi niya, ngunit, nang mapansin niya ang hangin, natakot siya. So nakita niya yung hangin, natakot siya. Kung ititingin po yung hangin, represent ang mga pagsubok po na dumarating po sa ating buhay, mga trials, mga problema. Siyempre, kung nagkakaroon na tayo ng malalaking mga problema, natatakot tayo, ano pang gagawin ko, ganito yan. So natakot po si Pedro nang makita niya yung malakas na hangin. Kasi lumis siya pagtingin kay Jesus. Ganun po ang mangyayari po sa ating mga kapatid. Pag ititingin po natin sa ating left side, right side, titingin natin sa ating mga kasama, mga bossing natin, mga leaders natin, ang church natin, talagang unti-unting lumulubog sa atin dito. Natakot siya at unting-unting lumulubog. Yan. Lumulubog, hindi na nagpapatuloy na nakikinig ng salita ng Diyos. Uma-absent na sa church. Hindi na siya nagpapagamit. Kasi maraming problema. Bakit kayo hindi umaten? Kung mga problema, ganito, ganyan. Diba natatakot? Mayroon ng mga rason. Hindi na makapagpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Ganun pa mangyayari sa atin, unti-unti tayong lulubog. Ang maganda po dito, nang napansin ni Pedro na lumulubog na siya, siya po ay nanalangin. Panginoon, niligtas mo ako. Yan. So nakikita po natin dito na napakalapit lang po ang Panginoon sa atin. Sa verse 31, nang napakinggan ni Jesus yung panalangin ni Pedro, inabot kaagad ni Jesus ang kanyang kamay. Kamay niya at hinawakan siya na sinasabi sa kanya, O ikaw, maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan?
Yan. So, Panginoon po, naghihintay po sa atin. Habang tayo po na ng palataya at tumakalakad, ayon sa kalooban ng Panginoon, nakikita po natin yung mga biyaya ng Panginoon. Napakaganda po maglingkod sa Panginoon. Diba? Sa miracle, maglingkod sa Panginoon, binabago tayo ng Panginoon araw-araw. We enjoy life, hindi panaglingkod natin, paglingkod natin sa Panginoon, napakaganda po, lumakas ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya kung darating ng problema, ganun nga. Kaya kung mayroon po tayong problema, wag po natin hayaan na lumubog po tayo. Amen. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Nandiyan lang po sa ang Panginoon, napakalapit po sa atin, mga kapatid. So, tingnan po natin ang nangyari sa buhay ni Pedro. Ganun din po ang nangyari sa atin bilang mananampalataya. Di ba? Pag ikaw na po ay nananampalataya sa Panginoon, maraming mga milagro na nangyayari, maraming tayong mga testimony na ginagawa ng Panginoon, na nagtataka po tayo sa mga ginagawa ng Panginoon sa atin sa araw-araw. Pero ito po ang encourage ng Panginoon sa atin. Hindi ang pamumuhay bilang Kristiyano ay laging sabi nga nila na bed of roses, hindi po. Yung rose, tingnan nyo, may mga tinig pa rin, di ba? Dumadating po ang mga problema sa ating buhay. Part of our life, yan po sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Pero ito po yung encouragement niya sa atin. Huwag po natin hayaan na tayo po ay lumihi sa ating daan. Huwag po natin hayaan na tayo po ay lumubog. Hindi na po tayo nakikita sa simbahan, sa church, o naglilingkod sa Panginoon. Amen? Andiyan lang po ang Panginoon, kaya encourage niya na tayo na manalangin. Nalangin po tayo, yan po ang ating communication sa Panginoon. Amen? So patuloy po tayo sa paglilingkod. Alisin po natin ang ating mga doubt, mga pagdadalawang isip, mga takot, huwag po tayong matakot kasi nandiyan ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, I will never leave nor forsake you. Amen? Just trust in the word of the Lord. Trust in the Lord, and lean not on your own understanding. May isang testimony, may isang napakayaman, masirig, marami siyang alam. Pero nakilala niya ang Panginoon. Sa Proverbs 3:5, alam po ninyo yung mga verse na yun, sabi niya, trust in the Lord, and lean not on your own understanding. Manalig po tayo sa Panginoon, at huwag po natin hayaan na tayo po ay nananalig sa ating sariling pag-unawa. Amen? Marami po tayong malalaman sa ating pagkaalam ng salita ng Diyos. So, yung unang-una, magkinig ng salita ng Diyos. Pangalawa, ipamuhay po natin. Amen? God bless us all at tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong banal na salita na aming napag-aralan. Hayaan niyo, Panginoon, na kayo ang patuloy na mag-minister sa bawat isa sa amin. Ano man po ang hindi ko na ipaliwanag sa pamagitan ng banal mong Espiritu, kayo po ang magpaliwanag sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Tinatas ka namin. Ito po ang